Ang pagiging isang haligi ng tahanan ay totoo naman talagang hindi isang madaling bagay dahil malaking responsibilidad mo sa iyong pamilya. Pero nang may dumating na isang malaking pagsubok sa kanilang buhay, mas pinili pa ng amang ito na ubusin na lamang ang kanyang buong pamilya kaysa maghanap ng ibang paraan para masolusyonan ito. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Nitong taon lang buwan ng Marso, isang nakakalungkot na trahedya ang nangyari sa tahimik na komunidad sa Honolulu na tinatawag na Manoa. Sa loob ng isang tahanan doon, natagpuan ng pulisya ang wala ng buhay na katawan ng 5 miyembro ng pamilya at sila'y mukhang pinatay sa brutal na paraan. Ang pinaka-nakakakilabot pa, nalaman nila kalaunan na ang gumawa nito ay hindi isang estranghero, kundi ang sarili lang din naman pala nilang kadugo. Ating alamin kung ano nga ba ang nangyari sa Oda family at kung ano ang tumulak sa lalaking ito para paslangin ang minamahal niyang pamilya. Naninirahan sa 3622 Waloa Place, Manoa, ang isang pamilyang binubuo ng 5 miyembro. Sila ay ang mag-asawang sina Paris Oda, 46 years old, ang asawa nitong sina Oko, 48 years old, at ang kanilang 3 mga anak na sina Sakurako Oda, 17 years old, Orion, 12 years old, at ang bunsong si Nana na 10 years old naman. Sa mata ng karamihan, isa silang masayang pamilya na may maayos na pamumuhay. Si Paris ay nagtatrabaho bilang isang chiropractor o yung mga nagka-crack ng mga buto-buto ng tao. May office ito sa isang malaking shopping center na tinatawag na Ala Moana Center at doon niya minimit ang kanyang mga kliyente. Kung titingnan mo naman ang kanyang social media, masasabi mo naman na siya ay parang isang kalmado at mahinahong tao. Samantala, ang asawa naman nitong si Naoko ay isang simpleng may bahay na tumutulong din naman sa klinik ng kanyang asawa hanggat sa kanyang makakaya. Sa loob ng ilang taon, maayos naman ang kanilang pagsasama at kitang-kita mo din ang pagmamahal at respeto nila sa isa't isa. Maliban pa sa mga bagay na ito, ang kanilang 3 anak ay kinagigiliwan din ng karamihan. Nang panahong iyon, ang panganay nilang si Sakurako ay patapos na ng high school at sobrang sabik ang pamilya para sa parating na graduation nito. Napag-usapan na din nga nila kung saan ito pwedeng mag-aral ng kolehiyo, kung sa Hawaii ba o sa mainland ng US. Si Sakurako ay may malaking pangarap sa buhay at naisa na nitong maging isang nurse o di naman kaya ay isang chef. Sobrang malapit din ito sa kanyang ina at halos silang dalawa ay para lamang matalik na magkaibigan. Ang nakababata namang kapatid nito na si Orion ay may konti namang kapilyuhan at kakulitan. Hindi ito mahilig sumunod sa mga patakaran, ngunit mailalarawan nila itong puno ng buhay, lakas at katatawanan. Samantala, ang bunso naman nilang si Nana ay masayahin din, matapang at palakaibigan. Yun nga lang, sa kabila ng lahat ng magagandang bagay na ito, isang trahedya ang hindi inaasahan ng lahat na mangyayari sa pamilya. March 9, 2024, walang pasok nun ang mga bata at halos nanatili lang din silang pamilya sa bahay ng buong araw. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ng lahat, iyon na pala ang huling beses na makikita pa sila ulit ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Kinaumagahan, Sunday, March 10, 2024, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang babae. Ayon sa caller, nakarinig daw siya ng mga sigaw mula sa isang bahay sa Waloa Place at nasa tingin niya may nangyaring hindi maganda doon. Pagkababa ng tawag, agad namang pinuntahan ng pulisya ang lugar na hindi naman gaanong kalayuan. Nakarating sila sa bahay mga bandang 8:30 ng umaga, pero yun nga lang, hindi naman nila nakita ang taong nagpatawag sa kanila. Sa kabila nun, lumapit pa rin ang mga officer sa bahay at chinek ito kung may tao ba sa loob. Gayunpaman kahit ilang beses pa silang kumatok sa pinto, wala pa rin sumasagot o nagbukas man lang ng pinto para sa kanila. Bukod pa doon, wala din naman silang naririnig ng mga sigaw mula sa kahit anong bahagi ng property kagaya ng nireport sa kanila sa tawag. Sa pagtataka, nagpasya silang magtanong-tanong sa ibang mga kapitbahay
Kung may narinig bang kahit anong ingay ang mga ito mula sa property, pero maging sila ay wala din di umanong narinig na kakaiba. Mukhang tahimik at normal naman ang lahat, kaya naisip na lang nila na baka false emergency lang ang tawag. Lingid sa kanilang kaalaman, may malagim na palang krimen na nangyari sa loob. Nang nagnanais na makakuha pa ng impormasyon, sinubukan ng pulisya na tawagan muli ang gumawa ng report kanina, ngunit ang problema naman, ang number pala na ginamit nito ay nagmula sa ibang bansa. Dahil doon, ang ibig sabihin nito, hindi nila makontak ang caller kaagad-agad gamit ang police system. Bago sila umalis sa property, nagpasya na lamang silang tingnan pa ng isang beses ang buong bahay ng pamilya habang naghahanap ng kahit anumang senyales ng gulo o problema. Nilista nila ang lahat ng bagay na kanilang napansin bago bumalik kalaunan sa estasyon mga bandang 9:00 ng umaga. Pagkaraan ng 15 minuto pagkaalis nila sa bahay, muli na naman silang nakatanggap ng 911 call. Nang pagkakataong iyon, isang officer ang nagmadaling bumalik sa bahay ng pamilya sa Manoa at pagkarating nila doon, nakita din nila ang caller na nakatayo sa labas habang naghihintay sa kanila. Ang babaeng ito ay umuupa di umano sa isang kwarto sa bahay ng Oda family at kitang-kita ang pagkabalisa sa kanyang hitsura. Dagdag pa doon, nanginginig ang kanyang mga kamay at namumutla din ang kanyang muka. Ayon sa kanya, may nasaksihan daw siyang isang nakakatakot na bagay at kailangan niya itong ipaalam sa mga pulisya. Habang nanginginig ang kanyang boses, sinimula niyang ikwento sa kanila ang lahat ng bagay na narinig niya ng madaling araw kanina. Nang mga oras na iyon, mahimbing na daw siyang natutulog sa kanyang kwarto nang bigla na lang siyang magising dahil nakarinig siya ng mga sigaw mga bandang 2:00 hanggang 2:30 ng madaling araw. Inilarawan niya din ang mga sigaw bilang sobrang malakas at nakakatindig balahibo. Pagkarinig niya nun, halos hindi nga daw siya makagalaw at bumilis din ang tibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Sa pagdaan pa ng bawat minuto, lalo din daw lumakas ang mga sigaw at palapit ng palapit ito sa kanyang kwarto. Alam niyang nagmumula ito sa labas lamang ng pinto, kaya sa kanyang takot, nagpa siya itong mabilis na ilak ang kanyang sarili sa loob dahil ayaw rin niyang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pero ang isa pang nakakakilabot na bagay na nakita niya ay ang dugo na unti-unting tumutulo sa ilalim ng kanyang pintuan na kumalat na sa sahig. Sa kanyang pagkabalisa, naghintay pa ito ng konti sa loob. Ngunit pagkaraan ng ilang minuto, hindi na daw niya nahintay pang matapos kung ano man ang nangyayari na nagpasya na itong lumabas sa bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana. Pagkatapos noon, lumayo siya kaagad sa buong property pero hindi nga lang niya alam kung ano talaga ang nangyari sa loob. Pagkarinig naman ng pulisya sa kanyang kwento, agad silang nagmadali na pasukin ang bahay. Gayunpaman, nang sinubukan na nilang buksan ang pinto, nakalak ito mula sa loob. Sinubukan rin nilang sumilip mula sa bintana at doon na nila nakita ang isang taong nakabulagta sa sahig at hindi na gumagalaw. Kahit pa ilang beses na nila itong tinawag, hindi rin ito sumasagot kaya ng puntong iyon, alam na ng pulisya na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Nang hawak-hawak ang kanilang mga baril, bumalik sila sa harapang pintuan at puwersahan ng pinasok ang bahay. At pagkatapak nila sa loob, bumungad na kaagad sa kanila ang isang kakilakilabot na eksena. Sa hallway ng bahay, nakita nila ang ama ng tahanan na si Paris Oda na may isang saksak ng kutsilyo sa kanyang dibdib, naliligo sa sarili nitong dugo at wala ng buhay. Dahil doon, alam na ng pulisya na hindi lamang iyong isang trahedya, kundi isang crime scene. Pagkatapos noon, pinasok din nila ang bawat kwarto para maghanap ng mga ebidensya upang mas maintindihan pa kung ano talaga ang nangyari sa loob. Pero sa kasamang palad, doon naman nila nahanap ang katawan ng iba pang miyembro ng pamilya na sina Nayoko, Sakurako, Orion at Nana. Ang lahat ng mga ito ay pinatay din sa brutal na paraan at punong-puno din ng saksak ang kanilang katawan. Base sa mga sugat sa kanilang mga kamay at braso, mukhang sinubukan pa ng mga ito na manlaban sa salarin. Yun nga lang, hindi naging sapat ang kanilang lakas at ikinamatay nila ang mga natamo nilang saksak at sugat. Sa inisyal na investigasyon ng mga officer, wala naman sila nakitang forced entry sa bahay, kaya inisip nila kaagad na posibleng kakilala ng pamilya ang suspect. Bukod pa doon, lumalabas din na nangyari ang insidente sa pagitan ng oras ng 2:00 at 2:30 ng madaling araw. Tumutugma rin ito sa salaysay ng tenant ng pamilya.
Nang walang kahit anong lead sa salarin, nagpa siya sila kalauna na i-check ang mga cellphone records ng buong pamilya. At ito ang isang bagay na nagbigay linaw talaga sa kaso. Sa cellphone ni Paris, nabasa nila ang isang conversation niya kasama ng kanyang asawa na mukhang nagpapahiwatig ng isang madilim na bagay. Upang mas maunawaan at kumpirmahin din ito, nagdesisyon silang magsaliksik pa kung ano ba talaga ang nangyayari sa buhay ni Paris at kung anong tunay nitong pag-uugali. Ayon sa mga nakakakilala sa butihing ama na ito, mabait at katiwa-tiwala naman daw siyang tao. Pero noong 1997 nga lang, nang siya ay teenager pa lamang, nasangkot ito sa isang maliit na krimen. Lumaki siya sa magandang isla ng Kauai at habang nandoon, may isang beses na pumasok di umano ito sa isang private property kung saan napapuli siya dahil dito. Siyempre, pinanindigan naman ito na natutunan na daw niya ang kanyang leksyon, kaya ang krimeng iyon ay binura mula sa kanyang record. Mula noon, iniwasan na rin niyang masangkot sa kahit anumang gulo na maaaring magdala muli sa kanya sa kulungan. Naging tapat naman siya sa kanyang mga pangako hanggang sa nakapagtapos nga ito ng pag-aaral kalaunan at nagkaroon na din ng sarili niyang pamilya. Pero sa likod ng mukhang matagumpay at malaperpekto niyang pamumuhay, may kinakaharap pala itong mabigat na pasanin. Sa kanilang pag-iimbestiga, napag-alaman din ng pulisya na matagal na pala itong namomroblema sa pera. Noong taong 2023, binaha ito ng mga problema kung saan nahirapan na siyang bayaran ang mga bills nila sa bahay on time. Ilang buwan na rin itong huli sa pagbayad ng kanyang sasakyan, tuition at pati na rin sa mga kinuha niyang loan. Nang sumunod na taon 2024, binanggit niya sa isang kamag-anak ang mga pagsubok na ito nang nagsasabing pakiramdam daw niya dapat siya ang responsableng mag-ayos ng problemang iyon. Ibinahagi niya rin naman kalaunan sa kanyang asawa ang tungkol sa kinakaharap niyang pagsubok at nagkasundo pa nga silang pagtutulungan nila itong malampasan. Binago nila ang kanilang budget, nagbabaka sakaling makatulong iyon kahit papano. Yun nga lang sa kasamang palad, nagpatuloy pa rin ang kanilang mga pinansyal na problema. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan ni Paris na ibenta ang isang properting pinagmamay-ari niya sa Ayala sa tulong ng isang real estate agent. Pero sa kabila ng perang nakuha niya doon, hindi pa rin ito naging sapat para malutas ang kanilang mga problema. Dumating ang buwan ng Pebrero, ipinagtapat naman niya sa kanyang asawa na ilang taon na siyang hindi nagbabayad ng buwis. Maliban pa doon, naghihingalo na din ang kanyang negosyo bilang isang chiropractor dahil hindi naman sapat ang nakukuha niyang mga pasyente para mabayaran ang mga bills kahit sa opisina man lang. Sa katunayan, sa sobrang gipit niya, nagsimula na rin itong maging Uber driver para lang may panggasto silang pamilya araw-araw. Dahil sa patong-patong na stress sa mga kinakaharap niyang problema, halos hindi niya na alam ang gagawin para lamang muling makabangon sa kanilang buhay. February 2024, nag-text siya sa kanyang asawa na kailangan daw nilang gawin ang plano na magbabago sa kanilang buhay. Isang planong napag-usapan na nila dati at ito ay ang tapusin na lamang ang kanilang buhay at pati na rin ang kanilang mga anak. Iyon ang parehong text messages na nabasa ng pulisya mula sa kanyang cellphone pagkatapos ng krimen. Kaya ang lumalabas, ng puntong iyon, mukhang hindi na talaga nakakapag-isip ng maayos si Paris. Para sa kanya, hindi niya na kayang magpatuloy pa at naniniwala rin siyang wala ng iba pang kayang mag-alaga ng maayos sa kanyang mga anak katulad ng pag-aalaga niya sa kanila. Pagpapaliwanag pa nito kung silang mag-asawa lang daw ang mawawala, siguradong masisira na ng tuluyan ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa kabila ng mga ibinahagi ng kanyang mister, sinubukan pa rin naman siyang i-encourage ng kanyang asawa ni Sineoko at kinumbunsi itong patuloy lang manatili na maging positibo. Iminungkahi pa nga niya dito na pwede naman silang magsimula muli sa Japan kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Gayun pa man ang panahong iyon, sobrang pagod na si Paris at pakiramdam niya wala na siyang kaya pang ibigay sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap na iyon, nagsimula daw itong mas naging tahimik at lalo ring lumayo ang kanyang loob sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang sumunod na buwan, March 2024, sobrang nawawala na siya ng pag-asa na maayos pa ang kanilang mga pinansyal na problema, lalo na nung parating na naman ang tax season. Kinausap na nito ang isang real estate agent para maibenta na din sana ang kanilang bahay sa Manoa. Umaasang makakatulong ito sa kailangan niyang halaga. Yun nga lang, kahit gumagawa pa siya ng paraan, mas nangibabaw pa rin sa isipan niya ang kanyang anxiety at takot.
Nang puntong iyon, ibinahagi niya sa kanyang mga kamag-anak na mas pipiliin pa daw niyang mamatay kaysa harapin ang kahihiyan ng pagkakakulong nang dahil lamang sa hindi pagbabayad ng tax. At ang pinaka nakakakilabot pa sa lahat, nagbanta rin ito na gusto niyang patayin ang kanyang buong pamilya at sunugin na lamang ang kanilang bahay. Nauunawaan naman ng kanyang mga kamag-anak ang bigat ng kanyang problema, pero wala sa kanila ang nag-isip na seryoso ang kanyang sinasabi, kaya dahil doon, ipinasawalang bahala lamang nila ito. Nang parehong buwan, sinubukan naman ni Paris na bumili ng baril sa isa niyang kakilala, pero hindi nga lang ito rumisponde sa kanya. Sa kabila ng mga babalang iyon, ayon sa mga nakakilala sa pamilya, kailanman hindi pa naman daw nila nakitang naging bayolente si Paris dati. Pero syempre, hindi mo talaga alam ang kayang gawin ng isang tao, lalo na ng isang lalaking pakiramdam niya wala na siyang pakinabang sa kanyang pamilya. Dahil sa mga ebidensyang ito, mas naging klaro sa kanila na si Paris nga ang hinahanap nilang salarin. At na pagkatapos niyang isagawa ang karumal-dumal na krimen, kinitil rin niya ang sarili niyang buhay gamit ang parehong kitchen knife na ginamit niya sa pag-ubos ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng trahedya, sinubukan ng mga reporters na hinga ng statement ang ina ni Paris na si Annette Oda, pero tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kaso. Hindi din daw niya alam kung bakit nagawa iyon ng kanyang anak at talagang ikinalulungkot ng kanilang buong pamilya ang nangyari. Noong March 26, 2024, araw ng Martes, nagsagawa naman ng vigil ang komunidad ng Waikiki upang ipagluksa ang pagkamatay ng Oda family. Dinaluhan ito ng ilang daang katao at nagtipon-tipon sila sa harap ng tahanan ng mga Oda habang nagiiwan ng mga bulaklak at iba pang mensahe. Marami din sa mga malapit na kaibigan ng pamilya, lalo na ng kanilang mga anak, ang lubos na naapektuhan ng trahedya. Sobra silang nalungkot sa maagang pagkawala ng mga ito na hindi nila mapigilang umiyak habang inaalala ang mga masasayang alaala nila kasama ng mga biktima. Dahil sa pangyayari, nag-alok pa nga ang mga eskwelahan na pinapasukan ng mga bata ng libreng counseling para matulungan silang mag-cope up sa kanilang nararamdamang emosyon. Samantala, ang isang anak naman ni Paris mula sa dati niyang partner na si Tauris Manzano ay nag-set up ng GoFundMe page para sa funeral expenses ng buong pamilya. Nakatira ito sa ibang bahagi ng Hawaii kaya hindi siya nadamay sa nangyaring trahedya. Gayunpaman, lubos pa rin siyang nagluksa dahil malapit pa din naman siya sa kanyang ama at pati na rin sa kanyang mga kapatid. Sa ginawa nilang GoFundMe page, libo-libong tao ang nagpaabot ng kanilang tulong at nag-donate para sa pamilya na nagawa nilang makalikom ng malaking halaga sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa pagkamatay ng salarin, sinirado na nila ang kaso at wala na ring naganap pang paglilitis. May kukonsidera kong ang kasong ito na isa sa pinakamalungkot na kwentong narinig ko dahil hindi ko lubos maisip kung paano nakayanan ng isang ama na patayin ang kanyang buong pamilya. Nasa kabila ng kanilang mga iyak at kahit siguro kitang-kita din sa mga mata nila ang takot habang paisa-isa sila nitong pinapatay, hindi pa rin ito tumigil. Nauunawaan ko na nalagay ito sa isang posisyon na halos wala na siyang magawa para mapunan pa ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero sapat ba itong dahilan para tanggalan mo din sila ng karapatang mabuhay? Naway makahanap ng kapayapaan ang mga yumaong biktima, pati na rin ang mga naiwan nilang pamilya. Para naman sa mga taong humaharap sa mga parehong pagsubok, huwag po sana tayong mawalan ng pag-asa. Laging tandaan na may ibang paraan para maayos ang problema, kaya magtiwala lamang tayo sa Diyos at huwag sumuko. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod, mga kakantuhan.